Hanggang kailan ba mananatiling hatol ang nakikita natin sa halip na tao? Sa lipunang mabilis humusga, minsan mahirap paniwalaan na may pangalawang pagkakataon. Ako po si Alan Villanueva at ito ang Recovery Bridge. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang stigma ng adiksyon, kung paano ang mga dating nalulong kahit nagpa siyang magbago ay madalas pa rin tinitignan bilang adik at hindi bilang tao. Dahil kung hindi natin bubuwagin ang mga pader ng diskriminasyon, paano makatatawid ang mga gustong magbagong buhay? Isang salita lang, pero kaya nitong burahin ang pagkatao ng isang tao. Adik. Kapag narinig mo, madalas may kasunod na imahe. Masama, mapanganib, wala ng pag-asa. Pero bihira nating makita ang mga tinatawag na adik ay minsan ring anak, magulang, kapatid, o kaibigan. May mga nagsasabing, nagbago na ako, pero hindi pinaniniwalaan. Sa trabaho, agad na tinatanggihan kapag may history ng substance use. Sa komunidad, pinagtatawanan o iniiwasan. Minsan, kahit sa pamilya, may mga pintong hindi na rin bumubukas. Sa ganitong mga karanasan, parang naparurusahan sila hindi lang dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa mismong pagsisikap nilang magbago. Maraming eksperto ang nagsasabi, ang stigma ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong galing sa adiksyon ang muling bumabalik dito. Kapag walang mahanap na trabaho, kapag walang gustong makipagkaibigan, kapag lahat ay may pagdududa. Saan ka pa pupunta kundi sa tanging mundong dati kang tinanggap? Isipin mo, kung araw-araw mong maririnig na adik ka pa rin, mahirap paniwalaan na kaya mong magbago. Minsan, yung salita mismo ang nagiging tanikala. At habang mas tinataboy ng lipunan, mas lalo silang nagiging alipin ng bisyo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil walang lugar na tatanggap sa kanila. Sa mga pelikula, teleserye o balita, paano nga ba ipinakikita ang isang taong nalulong sa bisyo? Kontrabida, masama. Palaging may eksenang marahas, nananakit o walang kontrol sa sarili. Kailan ba natin huling nakita sa screen ang isang taong adik na nakabangon, nagtatrabaho at muling nagtitiwala sa sarili? Kapag paulit-ulit nating naririnig at nakikita na adik equals masama, nagiging parte ito ng collective thinking. At habang ganito ang naratibo, mas lalong nagiging imposible ang pagbabago. Pero totoo rin, may mga taong nakabangon. May mga dating nalulong na ngayon ay volunteers, counselors, or advocates para sa recovery. Sila ang patunay na ang adiksyon ay hindi wakas, kundi bahagi lang ng mas malaking kwento. Maraming tao ang natatakot aminin na may pinagdadaanan silang adiksyon, kahit pamatagal na silang malinis. Bakit? Dahil sa takot sa reaksyon ng iba. Paano kung malaman ng boss ko? Paano kung hindi ako matanggap ng partner ko? Paano kung malaman ng mga anak ko na ako ay dating isang adik? Ang ganitong takot ang nagiging hadlang para humingi ng tulong. Kasi sa halip na lunas, hatol ang madalas na kasunod. Kaya't marami ang tahimik na lumalaban, nagre-recover mag-isa, walang support system, walang kausap. At sa katahimikang iyon, mas tumitindi ang pakiramdam ng hiya at pag-iisa. Sabi nga ng isang recovery counselor, healing doesn't happen in isolation. Ang paggaling ay hindi lang tungkulin ng pasyente kundi ng lipunan. Kapag tinatanggap ng pamilya ang isang taong nagbago, lumalakas ang loob. Kapag may employer na handang magbigay ng pagkakataon, nagiging totoo ang pangalawang simula.
Kapag may barangay o simbahan na nagsasabing, "Tuloy ka rito," doon nagsisimula ang tunay na rehabilitasyon. Hindi lang ng katawan, kundi ng dangal. Hindi sapat ang gumaling sa loob ng rehab. Kailangan ding gumaling ang mga mata ng lipunan sa paraan ng pagtingin. Ang pagbabago ay hindi laging mabilis o perpekto. May mga araw ng tagumpay, pero meron ding mga araw ng pagkadapa. Ang mahalaga ay patuloy ang pagbangon. Kapag tinutulungan natin silang muling tumayo, binibigyan natin ng saysay ang salitang rehabilitation. Pero kapag tinaboy natin sila, binabaliwala natin ang mismong diwa ng pagbabago. Hindi natin kailangan takpan ng nakaraan, pero pwede nating piliing huwag hayaang iyon ang magdikta ng hinaharap. Sa bawat taong pinipiling magbago, may tapang na hindi nakikita ng lahat. Tapang na humurap sa sarili, sa hiya, at sa pagdududa ng iba. At sa bawat pagkakataong may isa tayong taong piniling pakinggan kaysa husgahan, nagbubukas tayo ng pinto, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mas mahabaging lipunan. Kung tunay nating gustong sugpuin ang adiksyon, kailangan muna nating sugpuin ang stigma. Dahil ang paggaling ay hindi lamang laban ng isa, kundi nating lahat. Ang adiksyon ay hindi lang kwento ng pagkakamali, kundi ng pagbangon. Ngunit sa lipunang puno ng takot at hatol, minsan ang pinakamahirap labanan ay hindi bisyo, kundi ang paningin ng iba. Kaya sa susunod na makakakita tayo ng taong pilit bumabangon, tanungin muna natin ang ating sarili. Handa ba tayong tumulong o mas madali pa ring humusga? Ako po si Alan Villanueva at ito ang Recovery Bridge. Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling kumilos. Tandaan, may tulong, may lunas at higit sa lahat, may pag-asa. Hanggang sa muli, sama-sama tayong tatawid patungo sa mas maliwanag na bukas.